Matapos ang ginawang pagkidnap ni Morena kay Borgsen, ngayon na i-review na natin ang chapter 408 o ang episode 69 ng ating Dark Continent series. Sa wakas, masasaksihan na natin ang kanilang isinagawang negotiation game na kung saan ay i-reveal na rito mga kaibigan ang katotohanan tungkol kay Morena Prudo at ang potensyal na isang napakalakas na sanib puwersa na mangyayari. Yan at marami pang iba ang ating matutungayan sa episode na ito, kaya naman this is Mr. Ken at huwag na natin patagalin pa, let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Negotiation Part 2. At sa pagpapatuloy sa nakarang eksena ay may kita rito na nagsalita na si Morena na sabing ikaw na ang umuna. Mamili ka ng card. At may kita nga ang 7 card ni Morena mga kaibigan na siyang pagpipilian ngayon ni Borgsen ng isa. At kung gusto nyong malaman ng detalyado pa kung ano talaga ang function ng bawat cards na yan at rules ng game, ay balikan nyo na lang po ang nakaraan nating episode. So anyways, may kita na nag-iisip na ngayon si Borgsen sa kung alin dito ang kanyang pipiliin, in which ay may pinili na nga siya rito mga kaibigan at yan ay ang aim card. Ang card na kung saan ay liable ngayon si Morena na ipaliwanag ang kanyang goals. At officially, nagsimula na rito mga kaibigan ang negotiation game. Nasabi naman ni Morena na ang aim card, bakit ito ang napili mo? Sagot naman ni Borgsen na bakit? Na pwede naman daw siguro na mag-uusap-usap sila dito, di ba? Kaya yan daw ang pinili niya na wala naman daw sigurong penalty na mangyayari dito. Sagot naman ni Morena na of course, ayos lang naman daw ito. Na sa ganitong paraan ay mas makikilala ron nila ang isa't isa. Maya-maya pa'y lumingon naman si Borgsen sa kanyang bandang kanan at tinanong si Yukutani kung may iba pa ba raw dito sa kanila, na nasa mga 50 ba raw ang dami nila. Di naman sumagot si Yukutani dito mga kaibigan na pangiting sabi naman ni Morena na nice try. Hindi raw sila magsasalita. Na oo, may iba pa raw sa kanila dito, pero hindi raw pwede ang karagdagan pang tanong na dapat ay gumamit daw si Borgsen ng card kung may gusto raw itong itanong sa kanya. Nasagot naman ni Borgsen na obviously, pinili ko ang aim card para tulungan ako sa pagpasya sa magiging huling desisyon ko. Pero kung yan daw ang gusto ni Morena, then di rin daw niya sasagutin ang mga karagdagang posibleng itatanong ni Morena sa kanya. Nasagot naman ni Morena na nakakalungkot naman pero sige na lang. Kung sasagutin daw ni Borgsen ang kanyang isang tanong, ay maaari rin daw si Borgsen na makapagtanong ng isa pang tanong dito kay Morena. Nasagot naman ni Borgsen na salamat. Ngunit sa kanyang isipan ay sabi niya na so less than 50 lang daw pala sila dito, which is ang Hailey. Na hindi naman daw nanigas o nabigla sila nung tinanong niya ito at mabilis lang din namang nag-response si Morena. So sa tingin niya na ang guess niya kanina na nasa 50 ba raw sila ay malayo raw sa totoo. Na sa tingin niya ay ang bilang daw ng miyembro ng Hailey ay kalahati raw sa 50. Kaya dito na napaliwanag si Morena sa kanyang goal. At ang kanyang goal daw ay ang wasakin ang Kakin. At once na tapos na raw yan, ay ulit-ulitin niya raw ang kanyang gagawin hanggang sa mawasak niya na raw ang buong sangkatauhan na talaga. At kailangan daw niya si Borgsen para magawa niya raw ang lahat ng yan. Mga salitang medyo nagdulot naman ng awkward pause na sabi naman ni Borgsen na ha. At sabi rin ni Morena na ha. Kaya paliwanag naman ni Borgsen na hindi pa yan sapat kasi kung ang kanyang naiintindihan ngayon ay i-measure daw sa scale of 1 to 100 ay ang kanya naiintindihan ay nasa 3 lamang. Kaya sagot naman ni Morena na napaka-curious mo pala talaga. Sige, siguro sisimulan ko na lang muna sa personal background ko. Sabay tanong niya kay Borgsen na alam ba raw nito ang tungkol sa mga tinatawag na second track fakers. Nasagot naman ni Borgsen na oo, sila ang mga royals na walang right sa trono kagaya mo, di ba? Nasagot naman ni Morena na oo, pero para yan sa actual na Morena Prudo. Kasi hindi naman talaga ako isang royal at ang totoong Morena Prudo ay nasa puntod na raw. Mga salitang nagpagulat naman ngayon kay Borgsen kasi ang kanyang kausap ngayon ay hindi pala talaga ang tunay na Morena Prudo. Kaya tanong naman ni Borgsen na ha, sino ka ba talaga? Sagot naman ni Morena na ako ang Carne Levare at ang Les Majesty. Na siguro naman ay may idea ka na, di ba? Di naman kaagad nakasagot si Borgsen kaya sabi niya na isa kang orphan mula sa Carnival. Kaya dito na ipinaliwanag kung ano ang mga sinabi dyan ni Morena mga kaibigan tungkol sa Carne Levare at ang Les Majesty. So unahin muna natin dito sa Carne Levare. Ayon dito, ang Carne Levare ay isang uri raw ng carnival na sinasagawa raw ng royal family ng Kakin. At isang beses daw sa loob ng ilang taon ito isinasagawa. Sa carnival na ito ay ang royal family ay sekreto raw magta-travel sa isang random na village na mula rin naman sa selected village nila. Na kung saan ay sa village daw na yan isasagawa ang sinasabing fiesta ng royal family. At ang bawat isa sa mga nakatira sa village na yan ay on the spot daw na idinidivide sa dalawa na ang ilan ay gagawing entertainer at ang ilan naman ay gagawin namang other. At mamaya ay mas maipapaliwanag pa ni Morena ang tungkol sa impormasyon na yan tungkol sa Carne Levare. Sa ngayon ay ipapaliwanag muna natin ang Les Majesty na sa madaling salita ang Les Majesty ay isang offense na nagawa
ng isang tao dito sa mga taong royalty o mga namumuno sa soberanya, na sa madaling salita ay isa itong uri ng opensa sa royalty na may punishment na kamatayan, na bago pa man daw ang modern times, ang mga krimeng ikinukonsidera raw bilang lèse majesty ay ang mga simpleng bagay lang, gaya raw ng mga prangkang pagsasalita sa miyembro ng royal family o di kaya kahit ang simpleng pagtingin daw sa mukha ng isang royal. At noon pa, kahit ngayon sa present day, matapos daw ang pag-introduce sa demokrasya ay ang paggamit daw ng kontraseptibo, abortion o ang pag-genetic test sa isang royal ay kinukonsidera raw treason. Ibig sabihin na hindi raw dapat na gumamit ng kontraseptibo ang isang tao sa tuwing nakikipagtalik ito sa isang royalty. Hindi rin nila pwedeng ipalaglag ang bata nito kasi against daw ito sa pagpapaunlad sa mga descendants ng mga royal family, na ang lalabag daw ay paparusahan daw talaga ng kamatayan. Paliwanag pa ni Morena na ang kanyang ina noon ay napili naman daw bilang entertainer at pinilit daw noon ang kanyang ina ng mga royals na i-entertain sila sa loob ng napakaraming araw o mga ilang araw talaga na walang pahinga o tulog, na siyang naging dahilan daw sa kung bakit di nga raw napansin ng kanyang ina na buntis na raw pala ito noon, na hindi nga raw nito alam sa kung sino ang ipinanganak nito dahil sa naidulot na trauma, mga kaibigan, ng royal family na yan sa isinagawa nilang carnival. Kaya ang kanyang ina ay sa kalaunan ay namatay daw nung 2 taong gulang pa lamang siya. At ang mga kagaya raw niya ng mga anak na bunga sa mga sinagawang carnival, na kung tawagin ay mga carnival orphan, ay sinugatan na raw pala ang kanilang mga muka upang mabigyan ito ng peklat sa araw pa lang nung ipinanganak sila, na matapos daw ang paglagay ng peklat na yan ay ipinadala naman daw sila sa isang institusyon na isang base operations naman daw para sa human trafficking na organisasyon na pinapatakbo naman daw ng Hailey family. At ang base operations naman na yan ay affiliated naman daw sa isang underground hospital, na ang hospital daw na yan ay nagtitreat umano sa mga inaraw ng mga carnival orphans. At matapos daw na naipadala na sila sa institusyon na yan na pinapatakbo ng Hailey, ay dito na raw sila scientifically kinaklasify sa 2 category, na it is either isa kang second track faker o ililabeled ka nila bilang ang flesh o laman. Ang mga second track faker, mga kaibigan, ay mga batang may dugo ng royalty na nananalaytay sa kanila. Sila ang mga may chance na magiging boss ng mafia kakin in the future. Habang ang mga flesh naman daw ay simple ang kabaliktaran naman, na sila ay ang mga batang walang dugo ng royalty na nananalaytay sa kanila, na posibleng ang mga nakabuntis sa mga ina nila ay maaaring isa lang sa mga kasamahan ng mga royal family noon na bumisita sa village during the carnival. At si Morena ay nakategorize daw bilang ang flesh. Kaya pala ay sinabi ni Morena na wala raw dugo ng royalty na nananalaytay sa kanya. At ang mga flesh naman daw gaya ni Morena ay may ginagampanan daw papel na isang role, mga kaibigan, na from the word itself na laman ay maaaring related lamang ito sa alam na natin, mga kaibigan. Nasabi naman ni Morena na for the next 20 years ng kanyang buhay ay naging flesh daw siya. Kaya nakuha naman daw siguro ni Borksen kung sa anong klaseng buhay raw ang dinanas nitong si Morena. At kayo na mag-interpret, mga kaibigan, sa kung ano ang role ng isang flesh. Pero parang nakuha nyo na naman ang idea, diba? Kaya dagdag pa ni Morena na only recently lang daw ay maswerte raw siya na siya raw ang naging boss ng Hailey. Habang nakikinig dito si Borksen ay bakas naman sa kanyang muka ang lukot at walang isang salita na lumabas sa kanyang bibig. Kaya nagpatuloy pa rito sa pagpapaliwanag si Morena na nung ginagampanan daw niya ang kanyang papel bilang flesh ay doon daw niya nadiskubre ang kanyang talento, na kung saan ay doon daw niya ito hinasa ng paunti-unti, at yun daw ay ang kanyang ability na kanyang ginamit na ngayon, na siyang nagsilbi rong rason kung kaya't sinimulan niya na raw ang pagpaplanong wasakin talaga o pabagsakin ang kakin. Dara pa ni Morena na ang Carnelevare na carnival ay hinaheld daw irregularly, na walang espesipikong taon o buwan o di kay lugar kung saan ito isasagawa. At ang mga orphan daw ay minamarkahan naman daw according sa last 2 digits ng kakin calendar, at siya ay nabibilong daw sa class or year 98. At over sa 20 years daw na taon bago siya naging boss ng Hailey ay may 7 batch ng mga batang nabuo mula sa carnival na yon. At ang pinaka-recent daw na batch ng orphan ay may marka raw ng year ng mga 20s, which is last year daw yan. Meaning ang huling carnival na naisagawa ay nangyari raw 2 years ago pa lamang, at nangyari yan matapos pa ang selebrasyon at commemoration ng demokratiko sa bansa ng kakin. Kaya siguro naiintindihan na raw ngayon ni Borksen na ang kakin ay hindi raw talaga nagbago at hindi raw talaga ito magbabago. At yan daw ang kanya nakikitang rason sa kung bakit ang kakin ay dapat na mawasak. So apparently napaka-dark pala ng history nitong buhay ni Morena, mga kaibigan, or should I say ang nag-i-impersonate ngayon bilang si Morena Prudhoe. At ang kanyang pag-i-impersonate
impersonate mga kaibigan ay di talaga mahahalata kasi bago pa sila i-classify noon mga kaibigan na bilang second track fakers o flesh ay ang lahat naman ng mga product o mga anak na nabuo mula sa carnival na yon ay nung sa araw na ipinanganak sila ay sinugatan na ang kanilang katawan o mukha para magkaroon ito ng peklat kasi nga ay itinuturing noon mga kaibigan na treason ang pag-genetic test sa mga anak ng royalty. So ang mga nabuntis noon sa carnival na isinagawa ay nililabeled nila na mga anak yon ng either prinsipe o hari when in fact ay may mga ilan pala na anak ng normal citizen gaya na lang ni Morena mga kaibigan. Kaya matapos na ipaliwanag ni Morena ang lahat ng mga kademonyohan mga kaibigan na isinagawa ng Kakin ay di naman makasagot si Borgsen mga kaibigan kaya dagdag pa ni Morena na kailangan ko ng mga tao na tutulong sa akin na makamit ko ang goal ko. Na ang bawat isa raw sa mga taong yan ay may special daw na ability at ang isa raw na may ability raw talaga na kokompleto sa pinaka-critical daw na role ay walang iba kundi itong si Borgsen. Kaya yan daw ang rason sa kung bakit inimbitahan nila ngayon si Borgsen at ang rason daw sa kung bakit sinusubukan daw nila ngayon na i-recruit ito. Kaya tanong naman ni Borgsen na paano mo nalaman na ako ang taong yan? Nasagot naman ni Morena na hindi niya raw yan masasagot kung magtatanong si Borgsen ng ganyang klaseng tanong kung ang aim card ang kanyang pinili. Sabay diniscard na o ini-slide na ni Morena sa graveyard ang aim card na yan. Matapos na kinuha na ni Orage ang baraha ni Borgsen at isinaffle ito at inilatag niya ito ulit kaya sabi naman ni Morena na okay. So i-slide daw ngayon ni Borgsen ang card na napili daw nito para dito kay Morena at i-flip pro ito kasi alam naman natin mga kaibigan na nag-propose noon si Borgsen ng isang rule na sa halip na si Morena ang mamimili ng card dito kay Borgsen ay si Borgsen ang mamimili mga kaibigan ng card na siyang pipiliin ni Morena upang maiwasan ang pandaraya. Isang bagay na inaprubahan naman ni Morena noon prior sa pagsimula pa lang ng laro. Kaya pumili na ng card si Borgsen at sa kanyang pag-flip ay may kita mga kaibigan na isa itong Joker card. Nasabi naman sa isipan ni Borgsen na ang Joker. Na ang yes at no ay wala naman daw pinagkaiba para sa kanya. Sa madaling salita, ang card daw na ito which is ang Joker ay wala rong epekto sa kanya. Kaya sinabihan na ni Morena sa Borgsen na i-discard na raw ang Joker card at mamili na raw ito muli ng isang card dito sa kanya. Kaya pinili naman ni Borgsen ang Power card. Isang card na liable naman si Morena na i-reveal at ipaliwanag ang kanyang ability kay Borgsen. Matapos mapili yan ni Borgsen ay nag-blush naman dito si Morena na sabing wow, pangalawang beses mo na yan na tinatanong mo ngayon ang tungkol sa sarili ko o sa personal information patungkol sa kanya. Kaya susubukan daw niyang ipaliwanag ang kanyang ability as clearly as possible. In which ay tinanong niya muna si Borgsen kung narinig na ba raw nito ang tungkol sa Nen. Nasagot naman ni Borgsen na recently lang daw niya ito narinig. Na hindi raw siya sigurado kung gaano raw karami o katotoo ang kanyang bagay na narinig patungkol sa Nen. Pero basically, isa raw itong superpower at ginagamit daw ito ngayon ng mga principes na nangyaring succession battle. Nasagot naman ni Morena na tama ang pagkakaintindi mo. Na totoo na para itong superpower pero ang kahit ni sino ay kaya raw matutunan ang superpower na ito sa pamagitan lamang ng pagtitraining. Na may mga ilang abilities din daw na kayang magpa-awaken nga ng Nen sa isang tao. Na ang kanyang ability ay may ganyan daw aspeto. Na di na raw kailangan pa ni Borgsen na mag-ensayo pa sa matagal na panahon upang matutunan ng Nen kung gagamitin daw niya ang kanyang ability dito kay Borgsen. Nasagot naman ni Borgsen na ganun ba? Then pwede mo bang sabihin kung ano talaga ang iyong ability? Tugon naman ni Morena na oo. To put it simply, ang kanya rong ability ay nagbibigay raw ng abilities sa mga taong may kaparehas daw niyang goal. Kaya napapakalat daw niya ang kanyang circle. Na siya raw ay ang may tuturing na parent na may 22 players daw siya o mga itinuturing naman niyang anak. At once na ang isa raw sa kanyang mga anak na yan ay nakalikom naman ng sapat na puntos, ay ang anak na yan ay magiging parent na rin o pwede na rin maging parent at capable na raw sa pag-create ng sarili nitong mga anak na parang pyramid scheme lang daw ang kanyang ability na yan. Bukod pa riyan ay pinapakinggan din daw niya ang bawat goals ng kanyang mga anak, kinukonsidera raw ang kanilang abilities in which ay nagpo-provide din daw siya ng mga assist at support pagdating sa developmental daw ng kanilang abilities. Habang nagsasalita dyan si Morena ay ayon naman sa isipan ni Borgsen na napakagaling ang aim at ang power cards na ang structure daw ng pagpapaliwanag ngayon ni Morena ay gumagana raw sa paraan na kahit alin dyan sa aim at power card ang kanyang unang pipiliin ay sa paraan pa lang daw ng pagpapaliwanag ni Morena ay gugustuhin mo na raw talaga na malaman ang kanyang paliwanag sa susunod na card na kanyang pipiliin. Pero kung ang pinili niya raw nung una ay ang power card ay hindi raw magiging ganito kadetalyado ang pagpapaliwanag ni Morena. Dala pa rito ni Borgsen na to be honest ay sila o siya ay hindi naman daw gusto na mawala ang Kakin sa existence. Pero ang duty
security, responsibility o ang national defense ay wala raw halaga sa kanya even if isa siyang sundalo ng Kakin, mga kaibigan, sapagkat ang gusto lang naman daw niya ay ang maging masaya sa kanyang simpleng buhay. Pero nakakainis daw na ang kanyang kagustuhan yan ay sinira raw at inistorbo lang ng isang taong may napakalaki raw ambisyon. Ayon pa sa kanya na hindi na nga raw niya naalala noon nung sa time na in-enroll daw siya sa military academy, na ang itinuro raw sa kanila doon ay ang pag-defend daw talaga sa bansa at ang kanilang duty na panatiliin itong ligtas. Pero sa kanyang sarili daw talaga noon ay ang gusto lang daw talaga niya ay ang mamuhay lang ng simple, basta't wala raw gyera na magaganap sa kanyang lifetime. Na maswerte nga raw siya noon nakapunta siya sa isang senior officer school. Paliwanag pa ni Borgsen na noon nga ay kahit ang pakikinig daw sa kanta na gawa mula sa kanilang rival na bansa ay napaka-risky daw gawin, even though ang mga kantang yan ay inirelease na raw a few months ago pa lang. Pero at least ay itinuro raw sa kanilang school ang tungkol naman sa outside world. Dala pa ni Borgsen na ang kanilang bansa ay ang may pinaka-worst daw na flood control sa mundo. And yet, sila naman daw ang pinaka-highest sa rank ng mga manufacturer ng man-made na mga device na lumilipad daw sa stratosphere. Na plano pa raw sana niya noon na mamuhay ng simple sa bansang ito, which is ang Kakin. Na noon ay gusto raw niya na mamuhay siguro bilang instructor sa border ng military school o di kay bilang ang ika-4 na sekretary para sa Deputy Chief ng National Defense ng General Affairs o di kay mga kagaya raw niyan. Subalit nag-iba lang daw ang lahat simula nung may nangako raw na pupunta sila sa Dark Continent. At ngayon ay pinag-uusapan na raw nila ang tungkol sa mga superpowers at ang pagwasak pa mismo ng sangkatauhan. Like ang tindi raw talaga. Kaya sagot naman ni Borgsen sa sinabi ni Morena kanina tungkol sa kanyang pakikinig sa mga goals daw ng kanyang mga anak. Nasabi naman ni Borgsen na ang goals na yan ng mga sinasabi mong anak ay ang pagwasak naman talaga ng Kakin, di ba? Paliwanag naman ni Morena na ang pagwasak raw sa Kakin ay ang kanya raw personal goal o masasabing maliit lang na goal or small goals, mga kaibigan. Kasi bilang grupo, ang kanila raw mas malaking goal ay ang pagpatay raw sa mga tao in general. Either directly ba yan o indirectly, na silang lahat ay may iba-iba raw kasi talagang mga rason ng pagpatay o circumstances, mga target o quota. At ang pagkakaiba-iba na yan ay ang masasabi niyang ang kani-kanila naman daw small goals. At ang kanyang small goal ay yan nga ay ang wasakin ang Kakin. Kaya sa isipan naman nga ni Borgsen, nasabi niya na nalulungkot daw siya ngayon dito kay Morena, in all honesty. Kasi kahit may gusto raw siyang alisin sa kanyang buhay, ay hindi naman daw talaga siya magre-resort o hindi niya ikinukonsidera ang option ng pagpatay ng tao. Na mabuti na lang daw na nalaman daw niya na isang honest daw na tao si Morena at hindi raw siya nakaka-relate sa mga goals nito. Basta't ang impormasyon daw na kanya makukuha ngayon dito ay magagamit daw niya upang makaalis daw siya sa extraordinary raw na kaguluhang to kahit ano pa rong mangyari. Matapos niyan ay dagdag pang paliwanag ni Morena na ang superpower ay naaapektuhan daw talaga sa personalidad at sa state of mind ng isang tao. Natanong naman ni Borgsen na teka, ang personalidad ay umaapekto sa kapangyarihan? Paano mo nalaman ang aking ability na hindi ko pa naman ito nakukuha o natutunan? Paano mo nalaman na magiging crucial ang ability ko na hindi pa nga natin kilala ang isa't isa? At ang mga tanong kong yan ay pwede mo namang sagutin sa pamamagitan ng pagsabi lang sa akin na ang lahat kasi ay espesyal na tao. Pero kung yan daw ang sasabihin ni Morena sa kanya o ang isasagot, ay di ba parang negotiation tactic lang daw yan na para isipin daw niya na isa siyang espesyal na tao, in which ay sagot naman ni Morena na si Borgsen ay isa raw kasing specialist. Ang NEN ay nakaklasify daw sa 6 na type. Nandyan ang enhancer, emitter, transmitter, conjurer, manipulator at specialist. At ang kagaya ni Borgsen ay ang pinakabihira raw talaga sa lahat ng NEN type, which is ang specialist. Paliwanag pa ni Morena na ang isa raw sa kanyang mga tauhan ay isang enhancer na napa-enhance daw nito ang kanyang pang-amoy to the point na nakapag-gain daw ito ng ability na maamoy ang abilities ng iba. At ngayon ay nasa level na raw ito sa kung saan ay nalalaman na rin daw nito ang NEN type ng isang tao sa pamamagitan lang ng pag-amoy sa kaunting aura na naiimit ng taong yan kahit di pa nito natututunan ang NEN. At ngayon ay naghahanap pa raw ito ng tao na kagaya raw ni Borgsen na mga specialist na di pa raw alam ang NEN. At bagamat di raw gaano ka-accurate kasi base lang naman daw ito sa kanyang personal research, pero sa tingin niya na ang pagkakaroon ng specialist ay makikita daw sa 1 out of 300 katao. Kaya sa tingin niya ay naiintindihan naman daw siguro ni Borgsen kung gaano kabihira ang specialist. Pero sa loob naman daw ngayon ng Black Whale ay masasabi niya na nasa 50 o 60 raw katao ang masasabi niyang specialist. Na mas maganda raw sana kung makahanap raw sila ng isang tao na may mas malaki raw talagang goal na kaparehas daw sa kanila. Kaya hindi raw kailangan
kailangan na ang taong makukuha nila ay si Borgsen. Kasi sa totoo lang daw ay may nakita na nga raw ang kanyang tauhan na isang tao na specialist na alam na rin ang Nen, na na-excite nga raw ng gusto ang kanyang tauhan na yon nung nahanap na nito ang taong yan na isa palang floor master sa Heaven's Arena na napakasikat daw na tao pagdating sa larangan ng MMA. So nakita pala ni Dogman mga kaibigan si Chrollo at hindi maalis-alis ang posibilidad ngayon na maaring magsasanib pwersa itong si Morena at si Chrollo na posibleng ang love dial na Nen ability ni Chrollo ay nagpo-point out pala yun kay Morena Prudo. Also may matindi ring goal si Chrollo mga kaibigan at yan ay ang nakawin ang ugat ng pag-unlad ng Kakin na ang 3 sacred treasures. So parang somewhat ay parang may kaunting pagka-align ang goal ng Hailey o ni Morena Prudo dito kay Chrollo. So may possibility talaga mga kaibigan. Anyways, ayon pa kay Morena na yan din daw ang isang rason na sinasabi niya na mas tataas daw ang risk kung mas magtatagal pa ang kanilang pag-uusap dito sapagkat hindi mahirap para sa kanila mga kaibigan na makahanap pa ng specialist na kagaya ni Borgsen. Kaya tinapos na ni Morena ang kanyang pagpapaliwanag ng sabing at yan na raw ang lahat patungkol sa pagpapaliwanag ng kanyang ability. Subalit sabi naman ni Borgsen na gusto pang malaman ang dagdag pang impormasyon tungkol sa specialist, specifically daw patungkol sa klase ng kanyang ability na posibleng maa-acquire. Kaya tugon naman ni Morena na mukhang malapit sa yes and no cards ang tanong na yan. Napipiliin daw dapat ni Borgsen ang yes and no card para masagot niya ang tanong na yan o para makapagbigay raw siya ng sagot na medyo sasagot sa tanong ni Borgsen kanina. Kaya sinabihan na lang ni Morena si Borgsen na ipapaliwanag ko na lang ang tungkol sa specialist. Na to put it simply, ang specialist ay napaka-useful daw. Kasi sa ibang Nen type ay may mga limitasyon daw. Kunwari para sa mga transmuters, nahihirapan daw ang mga transmuter na matutunan talaga ang mga manipulative abilities. Pero ang mga specialist ay wala rong ganyang klase ng limitasyon. Na kung may mga negatibo man daw siyang nakikita sa specialist o sa pagiging specialist, ay yan daw ang pagkakaroon ng walang kaalaman ng user na isa pala siyang specialist at mas nakafocus daw tuloy ito sa pag-e-ensayo sa ibang Nen type rather than sa ability nito mismo as a specialist, na sa tuwing nangyayari raw yan ay pinagsisisiyan daw talaga ng taong yan o ng specialist sa kung bakit hindi raw kaagad nito in-explore ang kanyang kakayahan. So kung alam mo na raw ngayon nung una pa na isa ka palang specialist, ay pwede rong subukan ng taong yan ang kanyang isang unique ability. Isang ability na hindi raw nabibilong sa kahit na anumang Nen type. Isang hybrid ability na isang uri ng ability na usually nagre-require pa lang sana ng matinding pag-e-ensayo talaga sa multiple types o nagre-require pa ng advanced level ng pag-e-ensayo para ma-acquire ang isang unique na ability na yan. At katunayan yan, siya raw ay isa rin daw specialist at ang kanya rong ability ay unique din daw. Kasi magjo-join lang daw ang isang tao sa kanya ay mag-i-improve na raw ang Nen nito base sa puntos na makukuha nito. Na napaka-convenient naman daw, 'di ba? Isang advanced hybrid ability na nagtataglay daw ng lahat ng Nen type. And of course, ay may specific naman daw siyang ipapagawa kay Borgsen na may kinalaman sa ability lamang nito. Pero kung gusto raw nitong malaman nitong si Borgsen ang tungkol sa kanyang ability na posibleng ma-acquire, ay piliin lang daw nito ang yes card. Sabay humingi siya ng paumanhin kasi wala na raw siyang maibabahagi pa na iba pang kasagutan. Pero kung pipiliin daw ni Borgsen ang yes card, ay sasabihin daw niya ngayon sa kung ano raw ang klase ng ability na kanyang gustong ipapatrain kay Borgsen mga kaibigan. Yan ay kung pipiliin daw ni Borgsen na sumali siya sa kanila. Kasi parte naman daw yan sa diskusyon sa kung ano raw ang role na kanilang ini-expect na gagampanan ni Borgsen once na nakasali na raw ito dito sa kanila. Na nakuha na ba raw ni Borgsen? Nasagot naman ni Borgsen na oo. Kaya isinafol na muli ni Urarge ang baraha habang sa isipan naman ngayon ni Borgsen ay wika niya na kahit sa ang card pa raw ang kanyang mapili dito sa natitirang 4 na lang na cards ay di pa rin daw nagbabago ang kanyang options na sa tingin niya sasagot pa rin naman daw si Morena sa kanyang mga tanong even if ang kanyang card na napili ay nasa graveyard na as long as ang klase ng tanong niyan ay hindi raw nabibilong sa question A na card. Kaya the more na mas marami raw siyang impormasyon na makukuha dito ay mas better daw yan para sa kanya. Pero ang risk naman daw na matatagalan sila rito ay kaakibat naman daw sa pagkuha pa niya ng karagdagan pang mga impormasyon. Na whether papapatagalin niya ang larong ito o hindi ay dyan na raw talaga madidesisyonan ang kanyang magiging huling option once naliliit na raw ang bilang ng kanyang mga baraha. Matapos niyan ay pinili na ni Borgsen ang isa sa kanyang mga cards at iflinip ito na isa pa lang yes card. Kaya sabi naman ni Morena na sayang naman daw na sa second card pa lang yan pero nawala na raw ang option ni Borgsen na pwedeng sumali sa kanila. May kita naman dito mga kaibigan ang reaksyon ni Novoconte at Gelato. Kaya sabi rito sa isipan ni Borgsen na ang iba raw ay disappointed din dahil sa ang yes card ang kanyang napili. Na nagpapatunay lang daw na at least ay wala raw palang pandaraya na nangyari dito noon. Pero dapat ay di raw siya maging optimistic na nilaro na ba raw nila ang larong to sa isang tao na hindi raw gustong sumali. Na kung siya raw ang una then of course ay ganito raw talaga ang magiging reaksyon nila kung mapipili ang
ang yes card. Kaya sabi naman ni Morena na okay, gagawin ko na lang ang aking best kasi after all, ang no at X card ay magkaiba naman daw. Nagusto ba ni Borgsen na malaman sa kung ano raw ang pinagkaiba ng dalawa? Kaya sagot naman ni Borgsen na okay, susunod ako sa gusto mo. Kaya pinili na niya ang no card ni Morena mga kaibigan, which is ang card na kung saan ay liable si Morena na ipapaliwanag naman kay Borgsen kung ano ang mangyayari nito kung ang huling card na matitira kay Borgsen ay ang no card. Kaya paliwanag dito ni Morena na importante raw kasi na malaman ni Borgsen ang pinagkaiba ng no card at ang X card, na ang ibig sabihin daw ng no card ay hindi na raw talaga sasali si Borgsen sa kanila, while ang X card naman ay nangangahulugan lang na mavo-void daw ang kanilang laro. Kinukonsidera raw kasi nila na ang no card bilang ang deklarasyon raw ni Borgsen na i-reject ang kanilang offer na sumali, na ayon naman sa isipan ni Borgsen na ayan na, ang yes at no card ay basically parehas lang naman. Ito na ang time ngayon na ikukumbinsin nila ako at tatakutin hanggat sa wala na raw siyang ibang maisip pa kundi ang mag-yes na lang daw. Kaya dagdag pang paliwanag ni Morena na kung ang no card ang matitirang card ni Borgsen ay ituturing daw nila si Borgsen at ang mga kasamahan nito bilang hindi raw kabilang sa kanila, na ika-classify raw nila sila bilang ang mga other lamang, na kumbaga tuturuin daw nila sina Borgsen na mga puntos lamang nila kung papatay nila sila para makapag-level up at makuha ang kanilang goal. Dagdag pa niya na hindi na rin daw nila i-recruit muli si Borgsen, pero hindi daw nila siya papaalisin dito, lalo na't alam na raw nito ang kanilang sekreto. Kaya dito na napasabi si Borgsen sa kanyang isipan na ayan na ibig sabihin pala nito na ang X card ay pointless din daw. So ito ang ikatlong trap, na ang larong ito ay ang trap daw pala mismo, na pipilitin daw siya ditong pasabihin talaga na yes. So balit habang iniisip ni Borgsen ng mga bagay na yan ay nagsalita naman si Morena na sabing kung ang X card naman ang matitirang card sa'yo ay ganun din daw. Alam din daw ni Borgsen ang kanilang sekreto, pero pati raw ang mga impormasyon na yan na nalaman ni Borgsen ay mavo-void din daw kasama ang laro. Mga salitang nagpakuha naman sa atensyon ni Borgsen. Kaya paliwanag naman ni Morena na hindi naman daw ibig sabihin nito na buburahin daw nila ang memory ni Borgsen, na magtitiwala lang daw sila kay Borgsen at magkukunwari na lang daw sila na para bang walang nangyari, at susubukan daw nila as much as possible na di raw nila makakasalubong si Borgsen o makipag-contact sa kanya, at hindi rin daw sila gagawa ng kahit na anumang tricks gaya na lang daw sa paggamit ng rason dahil sa na-void ang kanilang laro ay i-recruit daw nila muli si Borgsen, at gagawin din daw nila ang kanilang makakaya na hindi idamay ang mga kaibigan o kasamahan ni Borgsen, at ang gagawin daw nila ay makikipag-share daw sila ng impormasyon kina Borgsen patungkol sa info sa identity ng mga kakilala nito o mga kaibigan nito, nang sa ganon ay alam nila kung sino raw ang kanilang iiwasan na tao. Subalit considering daw sa kanilang goal na wasakin ang sangkatauhan, ay ang lalabas lang nito mga kaibigan ay para bang sina Borgsen at ang mga kaibigan nito ay gagawin lang o ililabeled lang ng Hailey na mga ang huling tao na kanilang pwedeng patayin. Kaya dito na nagsalita si Borgsen na wikang para makapag-save pa raw sila ngayon ng time ay gusto raw niyang tanungin ng diretso itong si Morena na itong X card daw kasi ay hindi lang daw sa wala itong benepisyo na maibibigay kay Morena, pero ang risk daw nito na daladala o ibinibigay kay Morena ay mataas daw, na hindi raw siya makapaniwala na pagkakatiwalaan pa rin daw siya nito kahit sa ganitong circumstances na kung sakaling ang X card mga kaibigan ang kanyang magiging huling card. Nasagot naman ni Morena na maganda yan, ipapaliwanag ko na sana ang tungkol sa bagay na yan. Actually mahabang story raw talaga ang sagot, na ang benepisyo nila na makukuha ay totoo raw pero nag-i-involve daw kasi ito ng mataas na risk. Kaya sagot naman ni Borgsen na ganun ba? So ang vow at limitation ay ang siyang high risk at high reward. Nasabi naman ni Morena na napaka-importante raw kasi as a component ng NEN ang mga restriction, ang pagbuo ng isang high risk o high reward. Na ayon pa sa kanya na kung ang negosasyon ay mahuhulog daw sa sitwasyon between life and death, eh kahit na may naka-involve daw itong risk ay tatanggapin daw niya ang outcome nito. Pero sa pamamagitan naman daw ng paglaro sa ganyang paraan ay ang kanyang ability naman daw na nagpo-protect sa kanyang mga kasamahan ay mas lalakas daw. At ganun din daw sa mga sasali sa larong to, na sa pamamagitan daw ng paglaro sa isang laro na ang no ay ibig sabihin lang nito ay kamatayan, ay ang pakiramdam daw ng pagkakaisa at epekto ng kanyang ability ay mas titibay daw at lalakas. Di naman sumagot si Borgsen na masabi ni Morena, kaya pangiting sabi naman ni Morena na di ito nagpagalit sa iyo. Nasabi naman ni Borgsen na well, alam naman daw niya kung ano talaga ang mangyayari. At sa tingin din daw niya na nararamdaman daw kasi niya na parang hindi raw talaga totoo ang lahat ng to. Kaya sabi naman ni Morena na well, mararamdaman mo mamaya na totoo talaga ito once na dalawang baraha na lang daw ang matitira dito kay Borgsen. Matapos yan ay si Borgsen naman ang pumili ng isa sa kanyang mga baraha mga kaibigan, at sa kanyang pag-flip ay ito pala ang X card. Kaya sabi naman sa isipan ni Borgsen na ngayon, ang natitira na lang daw sa kanyang mga cards ay ang no card na nangangahulugan ng kamatayan at ang return card na nangangahulugan naman daw na survival. So
Subalit habang naglalaro sila dyan ay bigla naman silang nagulat nang biglang inanunsyo dito sa buong Black Whale ang mga salitang Special Martial Law. Isang Special Martial Law ang idineklara. Hindi ito isang drill. Inuulit ko, hindi ito isang drill. So sa gitna ng kanilang negotiation game mga kaibigan ay biglang idineklara ang isang special talaga na martial law. So ano kaya ang nangyari sa labas mga kaibigan habang nandirito sila sa loob? Ano kaya ang panganib na naghihintay sa kanila at ano rin kaya ang magiging resulta ng larong to na 2 cards na lang ngayon ang natitira dito kay Borgsen? Well, malalaman natin ang lahat ng yan sa susunod pa ng mga chapter, kaya tutok lamang mga kaibigan kasi dito mo natin tatapos yung video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan yung video, can get a like, comment, subscribe, and follow na rin sa bagong FB page natin for more updates and videos like this. Maraming salamat, pero bago mo natin tatapos yung video ay shoutout sessions muna tayo. Ayan, maraming salamat and see you guys again on my next video.